testimonies, isang ebidensya ng ating pinaglilingkuran Diyos ay Diyos na buhay, gumagawa ng himala, nagpapaalam at napakaganda ng kanyang plano at panukala sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? All those living testimonies na narinig po natin ay talagang ang Diyos ay may concern sa ating po mga buhay. Yung kay Brother Christian po, while ako ay nagpupuyan ng mga kapanahon na gumagawa ng report ng buong Cavite to our MIS, dito ko ng Lord na i-chat lang natin ang ating pong pastor sa Duncan, brother our friend, J.R. Duncan. Ang Duncan pala ay parang isla pala siya doon. So, sinan ko siya, at sabi ko, sinong pastor natin dyan? Sabi niya, wala kaming pastor dito coordinator na. Sino po yung coordinator? Sabi na ako po yung coordinator. So, siguro si Christian, pag pinag-on, mag-pray natin. Mag-reason ng Lord. So, one story short, sabi niya, sige pastor, sabi ko, ang ating magagawa, si Brother Christian ay nag-keyboard, nagigitarin din po siya. So, tuwa-tuwa po sila. At nagpapadala ang Diyos ng mga magagawa. Hindi na ubusan ng mga magagawa. Hindi po na, kung may alis, may pag-provide ng Lord. At ang Lord bibigay ng skills, ng talents, gifts sa buhay ng bawat isa. At sabi niya, sige pastor, sabihin mo kung kailan, kami lang susundo sa airport, kami na sabi niya, pero na ako nitirahan si Christian. Narinig ko kasi kaya sa akin, nagkakat niya, di po na, tumunod sa church tumira. Sabi niya, pastor, ganito, kung walang titirahan, pasamantala sa bahay muna namin. Sabi sabihin ko, talagang secure na. So, kung malilimutan, small ako, Christian. Meron ako. Isang yun ang ating maliit na contribution sa mga kapatira ko natin nasa ibang bansa. At marami na po tayong progress story po. Natulungan sa biyaya ng Panginoon. Actually, hindi po yung prayer natin. Kahit hindi mo kasawa po, everyday we're praying na marami tayo ng Lord sa ibang bansa. Sino nag-pray ito na makapaglingkod sa mga bansa? As naman. Wala, ikaw lang po siya. May gusto eh. Hindi. Promotion kasi yun. Kung kahit sino sa atin na may opportunity, Miriam, si Monica, si kahit sino sa atin, Ate Elsie, hindi natin nahandangan. Amen mo ba? Kung may motivation sa atin, sa abroad, at para mag-stay, at the same time, magamit din tayo ng Lord doon. Hindi lang for employment, hindi magamit tayo ng Lord doon. Amen mo ba? Kami ang prayer po namin, kung may opportunity at kung kalooban ng Lord, why not? Malilingkod sa Canada. No? Kasi gano'n kami mga magagawal po na mga pastora na rin po ngayon. At nag-pray po sila. Sabi ko ba? Pangatlo yung sabi ng isa pastor. Wala po siya sa Lord. Kailangan namin ng pastor dito. Sabi ko, ano kalooban po ng Lord? Sabi ko, ako po ngayon, di ba pastor ngayon sa Dasma. At kung ng pastor na promotin ng Lord. Amen po ba? Kaya wala po siya sa Panginoon. Mahalaga po, tayo ay nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi ni Kuya, expert lang daw. Ako yung problema ko dahil hindi expert yung bibilisan ko na po. Ang ating pong topic ay pasensya na po at hindi ako gano'ng mapag-prepare at ako ay kinakabahan at ako ay kinakabahan ng konti yung pagkuro. The secret of thankfulness. Well, mas mataas tayo naging thankful sa Panginoon. Kailan po ba tayo naging magpapasalamat sa Diyos? Most people ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may nagpa-blessing po sila. Kanina marami kayo ng testimonies. Sila ay Belly ay meron pong purpose ng Lord sa kanya. Para yung mga siya ng Sunday, pinigyan, no? So, ang prayer natin palagi we will give our best to God. Sabi mo rito, kami nga pagkakataon, we thank the Lord because of our family, pamilya natin, relationship, yung ating trabaho, pagkakayan negosyo. But being believers ko, be thankful for when even persecution. Yung mga time, nakakaingaw tayo ng problema, pagsubok, si JP, OPG, JP, John Paul o John Philip? John Patrick, sabi ko lang. So, hardship, tama si JP, sabi niya, hardship muna bago breakthroughs. Kasi mamaya, kataanan po natin yan. No? So, sabi ko dito sa ating kung binatatlong verse, babasahin, Psalms 107, ibisan ko na po, verse 1. Sabi diyan,
Give thanks to the Lord for He is Good. ano po sabi? Good. Ano po ang dahilan at kami kailangan masalamat sa Lord? Ang Diyos ay sa lingkod mabuti. Sabi na, His love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pangalawang verse ko, ang sabi ko ito? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances. Hindi lang marami kang blessing. Minsan yung mga pagkakataon, marami yung problema, pagsubok, magiging magpasalamat po tayo sa Panginoon. At sabi ko ito, for this is God's will for you in Christ Jesus. Colossians chapter 4 verse 2, ang sabi, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Habang nananalangin ka, nagiging aware ka sa ginagawa ng Diyos, sa ginagawa ng kaaway. Pero sa kabila ng mga problema, pagsubok, sabi nito, be thankful, be watchful, at mahalaga yung ating pong prayer life, our devotion with our God. Sabi po, thankfulness begins with, kailan po nagsisimula yung thankfulness, kung nagsisimula po ito, pag-iilala mo na lahat na meron sa atin ay galing sa Diyos. Tignan mo natin mo, yung sa kailangan na meron ka, Meron ka. galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kunting mo yung ating hinihinga, lakas, everything. Yung future natin, galing sa Panginoon. Walang bagay na hindi galing sa Diyos. The dawning of each new day is a gift from God. Bawat araw, bawat umaga, kaya di ba sabi ng isang motivational speaker, every DC is a blessing. So, bawat DC natin, pagpapala ng Lord yan. The word is vibrantly alive with His blessing and Lord, giving testimonies to His presence. And if you slow down your pace of life, you can find Him anywhere. Palagi mo makikita yung creation ng Lord. Pag nakita mo yung langit, yung bituin sa gabi, yung buwan, yung araw, sa Gen 3, sa kawit, yung kasadang bago. May bagong waslo na McDonald. May isang harapan, may kalawag na parking. Kita-kita mo yung sunset. Kung gusto mo makita yung sunset, doon, bilog na bilog. Maganda. Sa mga photography, na-appreciate mo yun eh. Ako minsan nilupuan namin yun kasi maganda yung pang-background. Thankfulness is God's will. Tama ba? Ang pagkapasalamat po ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Hindi dapat ito pinipigil. Ang ingratitude ay kasalanan. Ingratitude, sin. Pinagpalangan ng Diyos, and yet, minsan ang hirap mo i-testify. Nagkakasala ka. Sabi rito, no? Ingratitude is a sin, just as surely as lying or stealing or immorality. Ang ingratitude daw po, yung kawalan ng kakasalamat sa Panginoon, para siyang nagnaaw, parang immorality, or parang nagsinungaling. Ganyan pala kabigat ang ingratitude. Pinagpalangan ng Diyos at nakalimutan mong papurihan ng Panginoon, pasalamatan ng Diyos, you are sinning the sin of ingratitude. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Kaya kung natawag ko yung testimony sa harap, dapat nagkakagulo ko tayo. Ako, hindi ako na, sige mo na. Di ba? Hindi yung, Lord, i-testify ko yung binigyan ko ng bagong cellphone. Hello? I-testify ko yung Lord, ako yung ako sa trabaho. Hindi na pinag-iisipan yun. Amen po ba? Yung the moment na ikaw ay binigyan ng Lord ng kalakasan, buhay, hindi nga, yung negosyo, kabuhayan, meron tayo, yung alam mo, nag-aaral, blessing ang Lord. Amen po ba? Huwag mo naman tayo nga ipagkulangan ka ba para i-testify mo yung katapangan ng Diyos, si nanay, buhay, malakas. Sino po testify? Si Pastor Ates, no? Yung gusto niya lang, mahingi. Yung, kasi ano yun, kontrato na ng-caster. Si Sir Edward. Hiningi ko yung mga tiles. Ganito kalalaki, ang dami. Siguro mga 500 pieces yun. Nilagay sa church. Binigay lang. Tsaka nakakita ng gano'ng tiles. Ang lalaki binibigay. Wala yung posible sa ating Diyos. Ating palaman ng Panginoon. At hindi basta pagpakan yun, kahapon. Marami siyang influence pero biyaya ng Lord. Hindi kaibigan natin. At bumili ako ng tiles. Kaya gusto ulit mo. Kaya pinala namin nyo. Sinobrahan na po namin. Kaya alam po tayo ay nabalikot ako ng ibang nandas pa. Yung ibang tiles po. Kasi yung building nila, doon naman nilipat ko ang ating gawain. Pinagamit sa atin yun. Ngayon, biyaya ng Lord, nalubog yung building. Ginagamit na yung building sa gawain ng Panginoon. Pinagamit ko nila ng libre. Ating palaman ng Panginoon. Kaya gano'n na ako.
Praise the Lord. Ngayon, marami